Biglang lumiko sa kabilang lane ng AUV na yan saka bumangga sa pader. Nagpaikot-ikot ito papunta sa kotseng may kuha ng dashcam video. Nangyari ang aksidente sa Bermuda Hills sa Baguio City. Ayon sa mga pulis, mabilis ang pagmamaneho ng umano'y lasing na driver ng AUV. Nagtamo ng sugat ang tatlong sakay ng kotse. Nakipag-areglo na raw sa kanila ang driver ng AUV na sinusubukang pangkunan ng pahayag. Nabalot ng makapal na volcanic smog o VOG mula Bulkang Taal ang maraming lugar sa Batangas at Cavite. Pero paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi pa naman ito nangangahulugang puputok na ang bulkan. May report si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Halos zero visibility ang paligid ng Bulkang Taal kaninang umaga. Sa sobrang kapal ng usok, naging makulimlim ang kalangitan. Patuloy kasi ang bulkan sa pagbuga ng sulfur dioxide o asupre. At kapag natrap ito sa himpapawid at humalo sa hamog, nagdudulot ito ng volcanic smog o VOG. Nabalot ng VOG ang ilang lugar sa Cavite at Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, mas mababang dihamak ang mahigit 4,500 tons na sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal itong magdamag kumpara sa mahigit 20,000 tons sa huli nitong pagputok noong 2020. Hindi pa naman daw kailangang lumikas. Nananatili lang sa alert level 1 ang bulkan. This is not a manifestation na puputok ang bulkan or pumutok ang bulkan. This is just a normal phenomenon sa isang abnormal na volcano like Taal Volcano. Ayon sa PDRRMO Batangas, mahigit 20 bayan at lungsod ang apektado ng VOG sa Batangas. Dahil sa VOG, nagkasakit ang mahigit 40 estudyante ng Tuwi Senior High School. Maraming lugar din ang nagsuspende ng klase kanina, pero tuloy pa rin ang kabuhayan ng iba, tulad ng ilang food cart vendor sa Tuwi, Batangas. Nagpe-face mask na lang para hindi makalanghap. Lalo na pag nagmumotor, masakit to sa mata. Dahan-dahan na lang para iwas disgrasya din. Sa Tagaytay, may ilang dumayo pa para sana makita ang Bulkang Taal, pero bigo rin dahil sa kapal ng VOG. Tingnan ko lang po sana yung volcanic smog. Gusto ko rin makita yung Taal, pero wala naman tayo makita eh. Kasi sobrang kapal nung smog. Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi galing sa bulkan kundi smog dahil sa polusyon ang nararanasan sa Metro Manila. Ayon sa PHIVOLCS, nagmumula raw ang usok sa mga sasakyan, pabrika at iba pa na natrap sa himpapawid kaya naging smoke at fog o smog. Ipinaliwanag din nila kung bakit ngayon lang nagkaroon ng smog. Sa karaniwang araw daw kasi, may mainit na hangin malapit sa lupa at sa ibabaw nito ay mas malamig. Kaya nakakaakyat ang usok kasabay ng pag-angat ng mainit na hangin. Pero dahil sa thermal inversion, nababaliktad ang sitwasyon kung saan may mas mainit na hangin sa taas ng malamig na hangin na tumatrap sa mga usok. Hindi rin pupunta ang VOG sa Kamaynilaan dahil palayo rito ang direksyon ng hangin. Papunta raw ang hangin sa mga bayan ng Tuyi, Calaca, Balayan at Nasugbu sa Batangas. Na umangat at ma-disperse ay hindi umangat dahil nga natutulak ng malamig na hangin pababa. Kaya mapapansin natin, buong Kamaynilaan at karatig na probinsya ay makulimlim, no? Maliban sa cloud sa taas. Yun po ay smog, smoke and fog. Umabot na rin ang smog sa ilang bahagi ng Bulacan ngayong gabi. Sa NLEX sa may bahagi ng Plaridel, kitang-kita na ang makapal na usok. Wala namang naiulat na pagbigat ng daloy ng trapiko sa expressway dahil sa smog. Kita na rin sa bayan ng Baliwag, Pulilan at Malolos ang smog pero hindi pa naman ito ganoon kakapal. Ayon sa Bulacan PDRRMO, halos buong lalawigan ang nakaranas ng smog. Bibili lang daw ng pagkain ang isang truck driver sa Nueva Vizcaya nang masalpok ng van habang tumatawid. Yan at iba pa sa spot report ni Emil Sumangil. Patawid ang lalaking yan sa National Highway sa Bagabag, Nueva Vizcaya nang bigla siyang mabangga ng isang van. Sa lakas ng impact, nakaladkad at tumilapon ang biktimang isang truck driver. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa mga pulis, posibleng bibili lang sana ng pagkain ng biktima ng mangyaring aksidente. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang pamilya at sasagutin daw ng driver ng van ang gastusin sa burol at libing. Sinubukan ng babaeng yan na awatin ng dalawang lalaking nagkapikunan sa gitna ng kanilang inuman sa Cubao, Quezon City. Pilit niyang inaagaw ang patalim na hawak ng lalaking nakahubad.
Itinulak rin ng babae papalayo ang lalaki sa mga nakaparadang jeep pero sumunod sa kanila ang nakaalitan nito. Umabot sa kabilang dulo ng paradahan ng dalawa hanggang sa nasaksak daw ng lalaking nakaubad ang kaaway niya. Nagkahabulan pa ang suspect at biktimang may marka pa ng dugo sa likuran. Naisugod sa ospital ang biktima na isang pintor pero namatay din matapos maubusan ng dugo. Nagagampo ako kung sino man po ang makakita sa matutunayan. Parang awa nyo na po. Sana po tulungan nyo kami na makita po yung umatay sa kapatid ko. Patuloy pang tinutugis ang suspect na katrabaho rin ng biktima. Emil Sumangil nagbabalita para sa GMA Integrated News. May masamang epekto raw ang masyadong maagang pagkaka-expose ng mga bata sa social media. Ano nga ba ang tamang edad kung kailan pwede na silang magkaroon ng sariling SOCMED account? Narito ang aking report. Sa murang edad, internet celebrity na akong ituring ang magkapatid na Zia at Sixto Dantes. Pero ang dalawa, wala raw sariling social media account. Mismo ang kanilang mommy Marian ang nagsabi niyan. Saka na lang daw kapag nasa hustong gulang na ang mga anak. Isa pang Zia ang sikat na sikat ngayon sa TikTok. Sa edad na 3 taon, mayroon na siyang 1 million followers and counting. Gusto ko po talaga TikTok eh. Gusto ko po dance. Ang kanyang nanay ang nagmamanage ng account. Kwento nito, minsan na raw na-take down ang account ng kanyang anak. Nireport po siya kasi bata daw po. Kaya nawala po siya. Sobrang nalungkot po ako. Ano nga ba ang tamang edad kung kailan pwede nang magkaroon ng social media account? Sa ilang platform, 13 taong gulang. Pero duda ang isang data expert kung nasusunod dito. 1 layer lang kasi yun, di ba? Parang beyond that, paano mo naman ngayon madidetermine na yung actual na gagamit ng account na yun ay yung same person na nag-register? Paliwanag ng isang espesyalista, ang nakasasabik na mundo ng internet may dulot na panganib sa musmos na isip. Dahil napaka-stimulating niya, napaka-makulay, napaka-entertaining. So, nangyayari, tumataas tuloy yung threshold nila, no, for stimulation. Problema rin ng ilang magulang ang paggaya ng kanilang anak sa mga napapanood. Ginagaya po nila yung katulad po nung Spider-Man, yung tumutungtong po sila sa rep. Sa tumataas na bilang ng mga batang nabibiktima ng cybercrime, may paalala naman ang PNP Anti-Cybercrime Group. The more na mas matagal ka, the more na mas prone ka to become a victim of cyber attacks. Kasi palaging sinasabi ano yung ideal age. Nasa sitio kapihan na ang team ng Commission on Human Rights o CHR na nag-iimbestiga sa Socorro Bayanihan Services na sinasabing kulto umano sa Surigao del Norte. Naroon sila para alamin kung may paglabag sa karapatang pantao ang grupo tulad ng panggagahasa at sapilitang pagpapakasal umano sa mga menor de edad. Humarap sa CHR ang presidente ng grupo na si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila at iba pang matataas na pinuno ng grupo. Kinausap ng CHR ang ilang residente. Ilang araw mananatili ang CHR team doon para kausapin ang iba pang miyembro ng grupo pati na ang mga biktimang nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan. Ginalugad naman ng ilang pulis ang bahay ni Senyor Aguila para alamin kung may mga armas doon at pagawaan umano ng shabu. Good news, matapos ang 10 sunod-sunod na taas presyo ng langis, may nakaambang rollback sa susunod na linggo. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, naglalaro sa 50 centavos ang posibleng bawas presyo sa diesel at kerosene. Wala pang nakikitang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon naman sa isang oil industry source, 40 to 60 centavos ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel, habang 10 to 20 centavos naman sa gasolina. May binabantayan po tayong sama ng panahon. May epekto kaya yan sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend? Alamin natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor?
Salamat, Oscar. Mga kapuso, posibleng ulanin ng malaking bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Isa po sa mga dahilan niyan yung low pressure area na namataan sa layong 125 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Ayon po sa Pag-asa, mababasa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo pero hindi inaalis ang posibilidad na tawidin nito itong bahagi ng Southern Luzon. Nagbabalik naman yung hanging habagat o southwest monsoon na hinahatak ngayon ng nasabing low pressure area. Base po sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uunanin bukas, lalong-lalo na po sa hapon. Ganito rin ang mararanasan pagsapit ng linggo at meron pong heavy to intense rains. Dito yan sa Calabarzon, ganun din sa Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi rin ng Central Luzon. Sa Metro Manila naman, mataas po ang tsansa ng ulan ngayong weekend kaya kung kailangan talaga lumabas ng bahay, huwag pong kakalimutang magdala ng payong. May pag-ulan din sa Visayas bukas, lalong-lalo na dito sa Negros Provinces, pati na rin sa Panay Island at maging dito sa Samar Provinces. Maging alerto dahil halos ganito rin ang inaasahang panahon na pagsapit ng linggo. Uulanin din ang Mindanao bukas at posibleng malawakan po yan at inaasahan po natin pagsapit naman ng linggo ay kumpara po nitong mga nakalipas na araw ay bahagya namang mababawasan yung mga pag-ulan sa ilang lugar. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sumabak na sa mandatory alternative service si Suga na global superstars na BTS. Sinabayan ng kanyang label na Big Hit Music sa news agency na AFP. Ayon naman sa South Korean news agency na Yonhap, itatalaga si Suga bilang social service agent at hindi sa combat duty. Hindi dinetali ang dahilan pero posibleng may kinalaman daw ito sa injury niya sa balikat noong 2020. Bago mag-enlist, nag-post si Suga sa fan community app na Weverse ng sulat para sa Army. Nagpasalamat siya at nangakong babalik sa 2025. Nauna nang pumasok sa military service ang kamiyembro niyang sina Jin at J-Hope. Lalo pang lumaki ang GMA Sparkle Artist Center family. Yan ay matapos pumirma ng kontrata ang halos 50 celebrities at online influencers. Kabilang sa mga dumalo sa pinaka-engrande at pinakamalaking annual grand contract signing event na Sign for Stardom, ang maging sino ka man lead stars na sina Barbie Forteza at David Licauco. To our Kapuso stars who are renewing their contracts, we are pleased to continue working with all of you and watching you in our shows. And to our new Sparkle artists, rest assured that we will take good care and provide opportunities to help achieve your goals. Congratulations to all. Sana ay maging committed sila sa kanilang work. They stay humble and maging talagang mabuting tao lang sila and they will find success. Samot-saring krimen ang naitatala sa bansa at ilan sa mga nasasangkot, mga minor de edad. Paano nga ba sila napupunta sa ganitong landas? Narito ang pasilip sa dokumentaryo ni Atom Araulio sa The Atom Araulio Specials. Inabutan namin sa presinto si alias Marcelo. Ang sospek sa pagpatay sa isang lalaki sa Maynila. Dahil wala pa sa hustong gulang, hindi sa City Jail dadalhin si Marcelo. Dito muna siya sa Manila Youth Reception Center o MYRC. Batang nagkaroon ng problema sa batas ang tawag sa mga menor de edad na nasangkot sa krimen. Sa Ingles, Child in Conflict with the Law o CICL. Kamusta ka? Okay lang po. Nakagulat, sir, na kayang gawin ng ganong edad na makapatay ng tao. Binaybay namin ng mga kalsada ng Metro Manila at nakilala ang mga kabataang laman ng gabi. May mga nasasangkot sa gulo. Ayun na. Babanihan pa. Ayun na kuya, may ako yun.
at may ilang ding nalulugmok sa krimen. Sino yun? Makakawi ko po yun. Ano ba ang dapat gawin kung napapariwara ang isang bata? Kung sawa na sa outing na tamang chill lang ang bonding, gayahin ang magkakabarkadang ito. Kasi yung kanilang pool party nag-ala synchronized swimming. Pusuan na yan sa report ni Salima Refran. Itong magtotropa, hanep ang trip. Trip to Olympics. Dahil sila raw ang mga pambato sa synchronized swimming. Ginulat ba naman ang mga walang bilib sa kanila? Nag-synchronized swimming ang inyong mga kuya. Kahit pa anti-synchronized naman talaga sila. Muntik naman silang magsabay-sabay. Pero sa kanilang routine, di ka mabibitit. From iconic dance steps to exhibitions, ganap na ganap. At most of all, best in discipline. Kaya naman, talagang panalo sila sa netizens. Dahil ang video nilang yan, mahigit 6 na milyong views lang naman. Salima Refran, nagpapalita para sa GMA Integrated News. Galing, sabay-sabay. Yan po ang State of the Nation. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Oscar Oida para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako naman si Mav Gonzalez. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.